Hello everyone, welcome again to my YouTube channel. So again for this video, our topic is conditional statement, if else statement. So unsang usa ka conditional statement. So nagtugot kini sa ka programa nga magkahimo og mga desisyon. So kung unsa ang usa ka butang tinuod, mao ni iyang buhaton. So kung dili, magbuhat siya og lain. So naay ehemplo sa tinuod nga kinabuhi or example. So kung nag-ulan, dada ang payong, kung dili magsulob og sunglasses. So kini nga nagpatin-aw nga ang conditional statement nagkontrol sa flow sa usa ka program sa base sa usa ka condition. Kung ang condition tinuod usa ka set sa mga instructions, iya kini execute. So kung bakak usa ka lain nga set sa instructions, iyang i-execute pod. So ang gihatag nga sa kahemplo sa tinuod nga kinabuhi nagpakita kung sa unsang paagi kini nga konsepto magamit sa adlaw-adlaw. So diri natay syntax in Java and Python. So nahon na to sa Java. So napakita ang syntax sa Java nga if else statement sa duha ka programming language mao kani Java ug Python. So explain ako ning Java una. If sa first line, if condition, so nasa code if true, then line number 3 else, code if false. So sa line number 5 nasa curly brace, line number 6 usent, line number 7 if space condition. So diri ang Java code nagpakita sa standard nga if else structure. Kung ang condition tinuod, ang code sa sulod sa unang curly braces, so execute. Pero kung bakak ang code sa sulod sa kaduhang curly braces, i-execute niya ang ubos. I-execute ang ubos nga bahin daw usa ka komento o sample input. So next is Python. If condition hashtag or number space code if true, then sa line number 3 else, then line number 4 number or hashtag space code space if space false. So diri ang Python code mas simple siya kay ang indentation gigamit aron may baluan kung unsang code ang naa sa if o else block. Kung ang condition tinuod, ang code nga may indentation sa ubos sa if, i-execute. Pero kung bakak ang code nga may indentation sa ubos sa else, i-execute. So sa kinatibuk-an, so sa kalainan sa syntax sa if else statement sa Java ug Python, apan ang konsepto parehara, pero ang paghimog desisyon based sa usa ka kondisyon. Ang Java nagamit og curly braces aron mag-group ang code, samtang ang Python nagamit og indentation. So next example, check if number is positive. So Java code ni siya. So in line number 1, int space number space equals space 5 semicolon. Diri nagdeklara kini og integer variable nga ginganlan og number og gihatagan kini og number nga 5. So second line, if number is greater than to 0, kini ang condition susihon ni kung ang bilis sa number mas dako pa kaysa 0. So line number 3, system.out.println positive number. Kung ang condition tinuod ang number mas dako kaysa sa 0,
kini nga linya execute nga mag-print og positive number sa console. Then line number 4, else kung ang condition bakak ang number dili mas dako kaysa 0, ang code sa sulod sa else block mao yang execute. Then line number 5, system that out that print line not positive, kini magprint og not positive sa console. So ang gibuhat sa tibok coding sa Java code, so nagsusi kon ang number positibo ba, tungod kay ang number 5 ang output mao ang positive number, ang number 0 ang o negatibo, ang output mao ang not positive. So natin another example na wad dira sa Python. So dira na hitabo sa line number 1 nag-assign kini og bili nga number 5 nga to sa variable nga number. Then sa line number 2, if number greater than to 0, kini ang condition susiyon nini kung ang number mas dako kaysa sa 0. Notice ang colon sa katapusan nga linya. Then line number 3, kung ang condition tinuod, kini nga linya i-execute nga mag-print og positive number sa console. Line number 4, kung ang condition bakak ang code sa boss sa else mao yang execute. Then line number 5, kung nahitabo diri mag-print siya og not positive sa console. Then ang nahitabo sa tibok coding sa diri sa Python code, nagsusi ka ang number positibo ba, kay ang number 5 ang output mao ang positive number nya, kung 0 mao siya ang negative, so ang output mao ang not positive. Next is else if chain used for multiple conditions. So Java code ni siya. In line number 1, ang nahitabo diri kay nagdeklara kini og integer variable nga ginganlan og grade og gihatagan kini og number nga 85. In line number 2, kini ang unang kondisyon susihon niini kung ang grade mas dako kaysa sa 90. Then line number 3, kung ang unang execution tinuod, kini nga linya ang i-execute nga mag-print siya og A. Then line number 4, kung ang unang condition bakak, kini ang condition susihon niya kung ang grade mas dako kaysa sa 80. Then next is line number 5, kung ang ikaduhang condition tinuod, kini nga linya execute niya mag-print siya og B. Then line number 6, kung ang duha ka conditions bakak, ang code sa else block ma-execute. Line number 7, note siya kini mag-print og C or below. Then ang nahitabo sa code, nag-assign og grade 85 og dayon nagsusi sa grade aron may baw-an ang tumbas nga letter grade, kaya ang grade 85 ang unang condition, tapos grade is greater than to 90 bakak, o ang ikaduhang condition is grade is greater than to 80 tinuod mao nga ang output mao ang B. So diri another example sa Python. So first line, nag-assign kini og bili nga 85 nga grado sa variable nga grade. Then second line, kini ang unang condition, susihon niini kung ang grade mas dako kaysa sa 90. Then nasa sa line number 3, kung ang unang condition tinuod, kini nga linya execute nga mag-print siya og A. Then line number 4, kung ang unang condition bakak, kini ang condition susihon niya nga susihon niini kung ang grade mas dako kaysa sa 80. Then line number 5,
nahitabo diri kung ang ikaduhang kondisyon tinuod kini nga linya execute nga mag print og B. Then line number 6 else kung ang duha ka kondisyon bakak ang code sa else block mao ang execute. Then line number 7 kini mag-print og C or below. So nahitabo dira sa Python code. So sama sa Java example, nag-assign kini og grado nga 85 ug dayon nagsusi sa grade aron mahibaloan ang katumbas nga letter sa grade kay ang 85 nga grade ang unang kondisyon. So grade is greater than to 90. So bakak siya. Ug ang ikaduhang kondisyon grade is greater than 80 tinuod mao ang output niya kay B. So andrea logical operators used to combine conditions. So ang number 1 is and. So sa Java and nga symbol, then Python and nga word, meaning ang condition tinuod lamang kung ang duha ka conditions tinuod. Then number 2 is or, meaning ang condition tinuod kung bisan usa sa mga conditions tinuod. Then number 3 not. Sa Java exclamatory symbol, then Python not word. So meaning gi-invert niini ang condition kung ang condition tinuod mahimo kining bakak or vice versa. So natay example sa Java and Python. First is Java. Kini nga Java ko nagamit sa symbol nga and and operator aron pag susi ko ng age mas dako kaysa sa 13 ug mas gamay ang kaysa 19. Kung ang duha ka conditions tinuod, mag-print kini siya og teenager. Then sa Python nagamit siya og and operator gyapon aron pagsusi ko ng age mas dako kaysa sa 13 ug mas gamay kaysa sa 19. Kung ang duha ka conditions kuno kay tinuod, mag-print gyapon siya og teenager. So ang nahitabo sa duha ka code Java and Python nagpakita sa paggamit sa and operator aron pag-iusa og duha ka conditions. Ang condition teenager tinuod lamang kung ang edad mas dako kaysa sa 13 ug mas gamay kaysa sa 19. Ang kalainan ana sa ilang syntax kay ang Java nagamit og and nga symbol, din sa Python is and nga word. Next is another example, real world example age category. Una is Python. So ang Python code mangayo siya og input gikan sa user sa ilang edad ug dayon gamiton ng if, elif, else chain aron makategorize niya ang edad. Then sa Java example, kini pareho sila sa functions sa Python code pero mangayo usab kini og input gikan sa user og dayon gamiton ng if else chain aron makategorize ang edad. So sa kinatibuk-an nga nahitabo diri sa duha ka code snippets napakita kung sa unsang paagi ang if, elif, else o if else chain mapuslanon sa paghimo og desisyon based sa daghang conditions. Kini usa ka practical nga ehemplo sa paggamit niini nga konsepto sa programming. Ang kalainan ana lang sa syntax sa duha ka programming language. So that's it for our discussion for today's video. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.